What is up guys, JP here and welcome to JP Investing. So today, iba naman muna tayo, no? Parang let's do a reaction video kasi may nakita akong content ni Sir Pat Quinto na parang medyo interesting para sa akin. And actually, hindi ko pa napapanood yung video kaya gagawa tayo ng reaction video or opinion video dun sa topic. Actually, hindi ko pa alam talaga yung topic, pero nung nakita ko, parang nung nabasa ko yung title, parang meron na akong gist, kumbaga, kung saan papunta yung topic. So, let's check, no? So, ito yung video na gusto kong mag-react and magbigay ng sarili kong opinion tungkol dito sa paikot system. Actually, hindi ko pa ngayon ko lang din narinig to eh. Itong paikot system. Pero, parang meron akong, yun nga, gist na kung ano ito. And let's see kung tama tayo. So, yeah, alamin muna natin kung ano yung paikot system. So, ito yung video ni Ma'am, no? Ni Ma'am. Hindi ko alam kung babanggitin ko siya. Banggitin na rin natin. Si Ma'am Lovelyn Enrique, no? Parang siguro tinuturo niya dito yung paikot system. Paano magpaikot system sa Maya Credit. So, let's check. System dito sa Maya Credit. So, sa mga hindi po nakakaalam, pwede tayong mag-partial dito or paikutin yung pera kung ano man po yung meron tayo sa ating wallet. So, ayun nga, papaikutin yung pera. And, ano ba yun? Utang? Let's see. Balance. So, dito, dahil nga kulang tayo ng pera, Maya ang laman Credit lang ng ating My Wallet is 2,310.36. So, dito, may utang tayo sa Maya Credit. Punta tayo sa Maya Credit. So, make sure guys na may laman yung wallet balance nyo para makapagpaikot system sa pagbayad dito sa Maya Credit. So, dito sa latest bill natin, may 5,452.58 yung babayaran natin. Malapit na tayo mag-due date. So, dito, make sure guys kapag nagpaikot system po kayo, ay dapat dumating na po yung SOA nyo or resibo ng utang nyo. Resibo ng utang. Saan galing yung utang? Kay Maya rin ba? Parang hindi, no? Kasi hindi pa nababawasan yung Maya Credit niya dito. So, tuloy tayo. Billing date or billing statement date nyo. So, dito, dumating na, kaya may nakalagay na sa latest bill natin. Hindi. May... Okay. So, kay Maya siya ng utang. Sorry guys, hindi ako familiar sa Maya eh. Kasi wala akong Maya. Wala akong Maya. So, pasensya na kung may masasabi akong incorrect dito ha. Pero, let's try to understand what's happening here. Na 5,452.58. So, dito, makikita nyo wala tayong available credit dyan. So, sa Maya balance natin, meron. So, itap natin itong pay this bill. And then, next dito, andito na yung account number nyo. Yung amount, guys, palitan nyo lang. So, palitan natin ng 2,310. And then, i-continue natin. Make sure, guys, yung account number nyo ay tama. So, ayun, binayaran niya na gamit yung natitira niyang balance sa Maya. Na yung 2,310. Okay. Pero dyan, naka-fix na po yan. And then, continue natin. And then, dito, bill of convenience fee, 0 po yan. So, andyan na yung account number natin, billing amount natin. So, tap natin yung pay. And then, dito, my wallet. Doon tayo kukuha ng pambayad. So, ayan. Continue. And then, pay using my wallet, pay now, and then payment successful. So, yan po yung ating resibo. So, ayan guys, yung ating resibo. Pwede nyo po yung i-save. And then dito, i-X natin. And then kung makikita nyo, may available balance na tayo dito na 1,800. Wait lang. Okay. So, 5,000 yung credit limit niya. Hindi ba niya ano yun? Wait lang ha. Hindi ba niya oo nga, 0 pala yung Pero may wallet balance eh.
Yung wallet balance ba, guys, yun ba yung utang nyo? Medyo hindi ko naintindihan yun. Anyway, check na natin. So, nabawasan yung Maya credit nyo. 1,857.42. So, meron pa tayong babayaran na 3,142.58 pesos. So, okay. ang gagawin natin dito, guys, i-refresh lang natin yan. Punta muna tayo sa ating wallet. So, yan na lang yung natira. So, balik tayo sa... Ayan nga, pera niya nga yung 2,300. Wallet balance yun, diba? Wallet balance. Oh, wow. 225. Wallet balance, yeah. Wallet. So, yan na lang yung natira. So, balik tayo sa credit. And then, ang gagawin natin, guys... Ang hirap mag-react, no? Pag hindi mo alam yung... pag hindi mo alam yung app na ginagamit. Transfer to wallet natin. Tap natin yung transfer to wallet. Ayan. And then, mag-enter po tayo ng amount. Ayan, enter natin yung amount. 1,857 yung kukunin natin. And then, i-continue. Ito yung natira niyang ano, diba? Sa credit limit. Tama ba? Natin. And then dito yung confirm transfer. So malilipat siya sa Maya wallet natin yung 1,857. So dito may service fee na 8.99%, so 166.94. So magkakaroon tayo ng interest dyan kasi ililipat natin sa ating Maya wallet. And then transfer now. And then you have transferred 1,857. Continue natin. So dito, ayan, naubos na yung credit limit niya. Tama, di ba? 5,000 lang. And, outstanding balance, 5,000. Okay. Punta tayo sa ating Maya. So, nag-text na si Maya Credit na na-transfer na yung ating 1,857. So, punta tayo sa ating wallet. And then, andito na ulit, guys. And then, ang gawin natin ulit, punta tayo sa credit. So, paulit-ulit lang, guys. Pay this bill, and then transfer to wallet, and then pay this bill. Paulit-ulit lang na ganun yung system na gagawin natin hanggang maging 0 yung nasa latest bill natin. Pay this bill. Latest bill magiging 0? Sige, mamaya na. And then mag-enter ulit tayo ng 1,857. And then continue. Then pay, and then continue, pay, continue, and then ito na naman yung resibo na natin, guys. And then X natin, check natin ulit. So bumalik ulit sa ating available credit yung 1,857.42. So dito lagi yung tatandaan, guys, kapag nag-transfer to wallet po kayo, Maya Credit, from Maya Credit to Maya Wallet, magkakaroon ng interest yan. Pero yung pagbayad, wala pong interest. So, ayan, may natira pang 1,285.58. Ayan pa yung babayaran natin, guys. So, tatandaan nyo yung babayaran natin ulit na 1,285.58. Yan yung ilalagay natin ulit. So, dito, transfer to wallet natin ulit. So, sa wallet natin, i-refresh lang natin yan. So, 0.36 ulit. Balik tayo sa credit. And then, transfer to wallet. So, 1,857. Transfer to wallet natin ulit yan. And then, i-continue natin. So, may interest ulit dito, guys. Ano yun? Umuutang siya kay Maya, tapos pinambabayad niya rin ang utang. Tama ba ako? May interest ulit. So, babayaran mo yan next due date mo. Di yung interest, nagigain lang siya ng interest, na? And then, may document stamp tax na 1.14 pesos. So, iyan, transfer now. And then, you have transfer 1,857. Continue natin. Ayan, guys, 0.42 na lang yung natira. Ulit. So, balik tayo ulit sa ating wallet.
Ayan, bumalik yung 1,857. Punta tayo sa credit ulit. And then, pay this bill. Tandaan nyo yung babayarin nyo na 1,285.58. Pay this bill. Ayan. Na-attach, naka-fix na yung 1,285.58. And then, i-continue natin ulit. And then, pay. And then, continue. Pay now. And then, continue. So, ayan ulit yung ating resibo na 1,285.58. And then, i-X lang natin. Completed na. Kung makikita nyo sa Ayan, so wala na siyang utang. latest bill, 0 na. Okay na po yan. Wala na tayong, hindi na tayo mag-aalala dyan kasi naka-0 na. Kahit hindi pa tayo nakarating sa due date. So, make sure guys, kapag Kailan due date? Feb 29. Ano ba ngayon? nagpa-ikot system po kayo, ay hindi po kayo mag-overdue sa due date nyo. Hindi po lalagpas. At make sure kapag nagpa-ikot system po kayo, dapat dumating na yung billing statement nyo po yan. So, may available credit ulit tayo na 1,286 pesos. Yan na lang yung natira na available credit natin kasi nagkaroon na siya ng interest. So, ganun lang guys kasi simple. And then yung 4,000 So, may balance pa rin siya, pero na-extend lang. Okay. Okay, gets ko na. 50.16 pesos natin, next due date na natin yan babayaran. So, ganun lang guys. Stay safe and healthy. God bless po. Okay, nagets ko na. Nagets ko yung ginagawa niya, pero hindi ko nagets yung mismong procedure. Pero nagets ko yung yung gusto niyang gawin. Parang for the, halimbawa, itong Feb 29, halimbawa wala pa siyang pambayad dito. Ang ginawa niya, nangutang muna siya kay Maya para ipambayad dun sa bill niya na alam niyang magkakaroon na ng interest kapag hindi niya binayaran. So parang na-extend lang, no? And ang binayaran niya lang yung mga fees dun sa transaction, no? Gets ko na. So tawag dito, pag wala pa siyang pambayad ng, for example, nangutang ako, and Feb 29 na wala pa akong pambayad dun sa inutang ko, and ayoko magkaroon ng interest. Bye-bye! Ayun, sorry guys, medyo na-interrupt yung discussion. So, nasa na ba tayo? Tara, punta tayo dito. Saan pa yun? Ayan, so, balik tayo. Halimbawa, nangutang ako, and wala pa akong pambayad sa Feb 29, and malapit na siya. So, para maiwasan ko yung karagdagang interest, I don't know if anong mas malaki, kung yung interest ba or yung payment niya dun sa transaction, pero I'm assuming mas malaki yung interest, no? Kaya mas pinili niyang mangutang ulit, no? So, ayun, naintindihan ko na. So, kung may utang ako, and mangungutang muna ulit ako para maipambayad dun sa bill ko para ma-extend siya, 'di ba? Para hindi ako magkaroon ng interest. So, pero ang susunod ko naman problemahin is yung inutang ko na nasunod, no? So, ayun, nagets ko yung gustong mangyari dito sa paikot system na to. So, tara, puntahan naman natin yung kay Sir Pat Quinto. So, tara, check na tayo. Hey guys, for today's video, it has brought to my attention a scheme na hindi ko po ituturo sa inyo, kayo na pong bahala mag-search. Pero gusto ko pong i-discuss yung malaking disadvantage kapag ginawa nyo po ito. This is, sabi nila, pagpapaikot ng Maya Credit. Nagulat po kasi ako na may nagtatanong sa akin sa comment section, pailan-ilan, sabi niya, paano po ba magpaikot ng Maya Credit? Naisip ko naman, ano paikot yung sinasabi nito? Hihiram ka para palakihin? Actually, hindi ko rin alam yan. Dito ko lang din nakita nung nakita ko yung etong topic na to ni Sir Pat Quinto. Tapos, kumita ka? Yun ba yun? Kasi ganun yung magpaikot, di ba, sa negosyo? Hindi siya kumita. Ano lang siya,
para lang tawag dito, para ma-extend yung due date. And siguro kung walang-wala rin ako, pwede ko rin gawin yun, no? Pero at the first place talaga ako, I hate credit. Hindi ako nangungutang. So, balik na tayo. Well, hindi pala. And you need to watch this to know what's the disadvantage of doing that scheme. Ayan, samahan niyo po ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan. Wait lang, di pala ako nakasubscribe kay Sir Pat. Subscribe tayo. Ayun. Notification bell. Videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yep, so ito po yan, ito yung mga nakikita ko na tanong sa akin. Hello, ano FB nyo? Pa-assist paano mag-ikot kay Maya Credit TY? Paano ba magpaikot ng Maya Credit? So nung una po talaga, iniisip ko is paikot, parang negosyo. Hihiram ka, tapos magbi-business ka, tapos ganun kasi kapag paikot, yun na, no? ibabalik mo, tapos hihiram ka ulit. So yeah, basically umikot. Ayan, actually ganun talaga dapat ginagamit yung yung utang, no? Yung you borrow money to earn more money. Ganun naman talaga dapat. And ganun gawin ng mga businessman ganun sila umutang. Ganun nila ginagamit yung utang pagdating sa negosyo, no? While ginagamit mo siya for your business, di ba? Ginamit mo siya sa Yes. business mo, tumubo ka, and then babayaran mo yung inutang mo plus the interest. Yep. Pero hindi pala ito yun. Search nyo na lang po sa YouTube kung paano, pero hindi ko po talaga ituturo yan sa inyo kung paano gagawin. Pero explain ko po sa inyo kung ano po itong paikot na sinasabi nila. So basically, for example, meron po kayong 20,000 na credit line with Maya Easy Credit. Yan. Ang gagawin nyo daw po is utangin nyo lang yung less than half, siguro mga 40 to 45%. Ayan. Pag inutang nyo po yun, siguro mga around 8 to 9,000 yung hiramin nyo. So, yung 8 to 9,000 na yan basically lang yung gagawin mo. And hahayaan mo yung natirang around 12,000 or 11,000 sa inyong Maya Credit. Ngayon, ang gagawin nyo daw para mapaikot yan, edi syempre gagamitin nyo na yung hiniram nyo. Tapos, pag wala daw kayong pambayad at due date na, ang gagawin nyo daw is humiram ulit kayo ng pera doon sa Maya Easy Credit nyo. Since bagong billing na siya, so panibagong cut-off na daw yon. Yes, ganun, ganun nga talaga yung target nung mga paikot na sinasabi, no, para ma-extend yung due date. Hihiramin nyo na this time yung total amount plus the interest. So, kunyari ang interest ng 8,000 is 1,000. So, ang hiramin nyo dun sa remaining credit nyo ay 9,000. Pag nahiram nyo na yan, nasa e-wallet nyo na, ipambabayad nyo daw yan dun sa nahiram nyo previously na 8,000 plus the interest. So, ganun daw po yung sistema. Again, hindi ko po siya mapakita sa inyo kasi para siyang tapal-tapal system. Actually, tama. Tapal-tapal system nga. Walang pinagkaiba to dun sa mga mga online lending app, no. Halimbawa, mangungutang ka kay online lending app 1 and pag malapit na yung due date niya, uutang ka naman kay online lending app 2 and yung inutang mo kay online lending app 2, yun yung ibabayad mo kay online lending app 1. Tapal-tapal system. Oo nga, parang ganun nga. Tama si Sir Pat Quinto. Yeah, basically tapal-tapal system siya. And di ba sa tapal-tapal system, lalo kang nalulubog sa utang. Kasi yung inutang mo magi-interest. Instead na 8,000, 9,000 na yung binayaran mo. Tapos umutang ka ulit ng 9,000, pinambayad mo yung 9,000, so may utang ka na ngayong 9,000. So yung gets ko yung gusto niyang ma-i-point. Pero gets ko rin yung yung mga gumagawa nung paikot system. Kumbaga uutang sila para halimbawa alam nila na ang pera pa nila sa katapusan pa. Kaya lang mag-due date na sila ng halimbawa 25. So ang gagawin nila, uutang muna sila doon and sa kanila babayaran yung total amount kapag 25 na. At least hindi sila nagkaroon ng
interest, no? So, yeah, ganun yung mindset ng mga nagpapaikot ng ng Maya Credit. So, nagets ko yung both part. So, tuloy tayo. Yung 9,000 na yan, babayaran mo ulit yan. Magkano interest? Mga 1-2 siguro. So, sa susunod na papaikutin mo, ang utang mo na talaga ay 10,200. Palaki po ng palaki yung... Yes, palaki ng palaki siya. Kung hindi mo na babayaran, hindi mo na babayaran yung utang mo. Pero feeling ko naman yung mga nagpapaikot system is kailangan nilang, binabayaran naman nila yan. I don't know. Feeling ko lang. Kasi, syempre parang, alam naman nila yun na lalaki at lalaki lang yung interest pag hindi nila binayaran. So, yeah, tuloy tayo. Interest. Every time na manghihiram po kayo, lumalaki yung interest. Yes. Hindi po siya katulad ni G-Credit na pag nanghiram ka tapos binalik mo within the day, walang interest. Or ni Atomic Credit, pag binayaran mo within due date, wala kayong babayarang interest. So, ito po, every time talaga na kumuha kayo kay Maya Easy Credit, may interest na kagad na ipapataw sa inyo. Diyan po kayo malulubog sa utang. Wala pong pinagkaiba ito sa OLA na hiniraman nyo at hindi nyo mabayaran, maghahanap kayo ng ibang OLA para bayaran niya. Yes, totoo yan. Kung hindi mo talaga babayaran siya and aasa ka lang na tuloy-tuloy lang dun sa paikot system mo, malulubog ka lang talaga sa utang. Lulubog nyo lang po yung sarili nyo lalo sa utang. Yung interest na 1,000 plus, ang laki po, sayang. Instead na nakain nyo na po yan, di ba? Never ko po talaga i-recommend ang ganito. Pag nalubog po kayo sa utang, since Maya yan, well, definitely masisira po ang inyong credit score. Well, ako, honestly, siguro hindi ko i-recommend sa ibang tao, pero when time comes na halimbawa ako sa sarili ko and alam ko naman na babayaran ko sa susunod na cut-off or alam ko mababayaran ko dun sa susunod na magkaroon ako ng pera is, yeah, maybe I'll try, para hindi siya magka-interest. Pero, kung hindi mo kilala yung re-recommendan mo and alam mong may tendency siyang hindi talaga makapagbayad, wag mo nang i-recommend talaga. So, yun lang. Pag hindi po kayo nakapagbayad at lumaki yung inutang nyo, sira po yung credit score nyo. Parang gagawin mo yan, masisira yung credit score mo sa 8,000 dahil nagpaikot ka, hindi ka nakapagbayad, nasira yung pangalan mo. Kung ganun din lang, bakit hindi na lang yung whole amount kinuha mo? Again guys, logic lang yun naman. Sinira mo lang yung pangalan mo sa 8,000, sisirain mo na rin lang, di ba? Pero mali po yun guys, mali. Pero logically, hindi talaga maganda yung paikot na yan sinasabi nila. Sana po wag nyo pong gawin. Umanap na lang po tayo ng ibang way para makapagbayad. Mali po talaga. Wala na po akong ibang masabi. Pero since this was brought to my attention, sabi ko, merong mga gumagawa nito and yung mga nakikita ko sa YouTube, well, tingnan nyo po yung mga views. May nanonood po talaga ng paikot na yan. Again, wag po natin gawin. Pero disclaimer lang, never ako umuutang. Kung titingnan nyo dun sa mga past videos ko, ito yung utang, isa to sa mga pinaka-ayoko talaga. And never ever ako umutang. Kahit sa government, SSS, Pag-ibig, never ako umutang. So, I don't think na gagawin ko to anytime soon. Kasi masisira na po yung credit score natin and kapag nag-review pa si Maya... Actually, masisira lang naman yung credit score mo kung hindi mo talaga siya totally mabayaran. And, yeah, ganun lang. Mismo about that na tipong hiniram mo tapos binayad mo kaagad, well, pwede rin ma-terminate ang inyong Maya Easy Credit. For our question of the day, sa tingin nyo, bakit po ba nagre-resort ang ibang mga tao sa tapal-tapal system? So, ayun, sasagutin ko to. Patapusin muna natin siya. Kung ang endpoint rin naman ng tapal-tapal system na yan is malulubog sila sa utang. Hindi ba mas okay na sa una pa lang, isang pinag-utangan mo na lang ang nasira ang record mo versus sa mga iba't ibang inutangan mo para sa tapal-tapal system na yan? Sa tingin nyo, bakit po? Okay, sige. Sasagutin ko yun, para sa akin lang. So, yung tapal system kasi, ginagawa lang siya para ma-extend and hindi mo naman siya para gawin habang buhay or for a longer period of time dahil kung gawin mo yon is malulubog ka lang sa utang, no? So, ginagawa ito, feeling ko, ng mga tao para lang, halimbawa,
wala pa silang pambayad for that certain period of time, and para maiwasan yung interest, utang muna sila, and then yung inutang nila, yun yung pambabayad muna nila dun sa malapit na mag-pass due na interest, and pag nabayaran na nila yun, so wala na silang interest dun, so dun sa unang inutangan mo, hindi nasira yung credit score mo dahil nabayaran mo siya, and ang gagawin mo lang is bayaran mo yung second utang mo before that past due. Pag nabayaran mo yun, walang credit score na nasira. And feeling ko ganun ginagawa or ganun gawin ng mga nagpapaikot or ganun nila ginagamit yung paikot system. So, ayun lang sa tingin ko. And I don't know if correct ako kasi never pa ako umuutang sa buong buhay ko. And ayun, pero yun yung logic ko na nakikita ko dun sa paikot system na yun. So, ayun lang. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa paggamit nung maraming salamat kay Sir Pat Quinto and kay Ma'am, anong pangalan nun? Kay Ma'am Lovelyn ba to? Lovelyn Enrique, no? Sa pag-explain sa akin nung kung ano yung paikot system ni Maya. So, ayun lang para sa araw or sa video na ito. Sana mag-subscribe kayo, and again, maraming salamat, and do like, share, and subscribe, and have a wonderful day. Bye-bye!